maging ang Department of Justice iimbestigahan na raw ang nangyari sa pagitan ni Bong Navarro at Denise Cornejo. Gusto din malaman ni Justice Secretary Laila De Lima kung may pagkukulang yung mga pulis na unang umawak sa kaso. Mula sa tanggapan ng NBI, nakatutok live si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Mike, inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na tutukan ang insidenteng kinasangkutan ng aktor at host na si Bong Navarro, pati na yung posibleng lapses sa paghawak sa reklamo. Mismong si Justice Secretary Laila De Lima ang nakipagpulong kaninang hapon sa kampo ng actor-host na si Bong Navarro para hilingin na mabilis na maimbestigahan ang insidente. Kasama sa pulong ang mga abogado ni Navarro na sina Attorney Dennis Manalo, Attorney Alma Malyonga at ang manager nito, ang direktor na si Direk Chito Ronyo. Partikular na pinatututukan ni De Lima sa NBI ang pagkalap ng natitirang ebidensya sa crime scene na maaaring makatulong umano sa investigasyon. Ang una nilang dapat gawin is i-process yung scene of the incident and then i-cordon nila and then i-process nila. Tingnan nila kung na-preserve pa yung area because there's a way naman of determining kung na-contaminate na, kung na-tamper na, etc. Nangyari ang insidente January 22, Miyerkules sa isang condo unit sa Taguig City. Kinabukasan daw ng umaga, mismong si Navarro ang tumawag sa NBI para maimbestigahan ang nangyari sa kanya. Base sa kwento ng kampo ng aktor, tila hindi raw naingatan ang condo unit na pinangyarihan ng krimen. Kaya ayon kay De Lima, bukod sa pagpreserba sa crime scene, dapat din daw maimbestigahan kung may nalabag na protocol ang pulisya kung saan nagpa-blotter si Denise Cornejo, ang babaeng nadadawit sa insidente laban kay Navarro. Tanong ng kampo ni Navarro, bakit hindi raw agad na medico-legal ang aktor gayong nakita na ng mga pulis na bugbog sarado ito? While he said that there was a medical examination on Mr. Bong Navarro, my understanding is that his medical examination was conducted in St. Luke's, not in Taguig. In St. Luke's, Quezon City. Ayon kay De Lima, dalawang alegasyon ang layong bigyang linaw ng investigasyon. Una ang katotohanan sa pambubugbog kay Navarro at ang alegasyon ng attempted rape. This is worth investigating because we have two different versions. And kailangan hustisya rin ay makuha. Kung sino yung tunay na biktima, dapat magkamit ng hustisya. Pinag-aaralan pa ng kampo ni Navarro ang mga kasong isasampa nila laban sa mga nasangkot sa insidente. Pero partikular sa mga tinitignan nila ang serious physical injuries, deprivation of liberty, grave threat at extortion. Ayon naman kay NBI NCR Assistant Regional Director Vicente de Guzman, maaari raw makasuhan ngayong linggo si Cedric Lee, isa sa mga bumugbog umano kay Navarro. Maging si Cornejo, pinag-aaralan din daw kasuhan. Bukas ay pinasabpina na rin na NBI ang pulis na nag-blotter kay Navarro. Ngayong araw sana haharap dito sa NBI sina Cedric Lee at Denise Cornejo pero nagpasabi raw ang mga ito na hindi sila makakapunta.